Morning sa inyo, DJ Chacha and Mase at sa inyo mga taga-subaybay at taga-panood. Salamat po sa oras para sa panayam po ngayong umaga. Una muna sir, anong reaksyon po ng Kokopea dito sa 3-term school calendar na ipatutupad po ng DepEd ngayong school year? Actually, ngayong araw magkakaroon kami ng meeting yung Kokopea. No? This is composed of the 5 national associations on education. Pero although wala pa kaming talagang firm na position on this, it looks like some of our member associations are not in favor of this. No? Meron po kaming mga ilang panawagan sa DepEd na siguro dapat nang tingnan bago ito ipatupad. Although sinabi po ng Department of Education Secretary na itong pagpapatupad ng 3 grading school calendar ay voluntary sa private schools, hindi natin may aalis na magkakaroon pa rin ng effect no yung pag-adjust sa ating public schools sa Mm. buong basic education system. So kami po ay nananawagan ng siguro mas malalim pang Pag-aaral. pag-aaral at more consultation, siguro mas malawakan na consultation talaga kasi the information that we receive are parang they come in trickles no na babasa lang natin sa news or napapakinggan natin sa interviews, pero yung actual policy, yung draft policy ay wala pa pong nakakita nun eh. Oo. Attorney Joseph, hindi ba dapat kinonsulta muna, hindi lang yung pampubliko kasama ang pribado, yung stakeholders, bago nagkaroon ng pagpapatupad dito? Wala bang mga ganong nangyari in the past months? Nagkaroon naman ng ganoon nung February, kaya lang hindi kasi masyadong tutok, hindi napaka-broad ng mga discussions noon. Natatandaan ko nga nung nagkaroon ng consultation ng DepEd at pinatawag yung aming mga representatives sa private sector, ang sinasabi noon ay mandatory din sa private schools eh. And then suddenly hindi daw no. So and very short yung yung runway no. Parang 2 months before it was announced na i-implement no, napakaikli po noon no, na para natin masabi na magkaroon ng talagang genuine consultation. At hindi lang po yung consultation sa mga associations, kundi yung mga consultations na maaring gawin sana ng mga individual schools sa kanilang sariling stakeholders, meaning kausapin ng mga eskwelahan yung kanilang mga magulang, ibang estudyante, faculty, para malaman kung ano ang kanilang posisyon dito sa pinaplanong pagpapalit nga ng from 4 grading periods to 3 grading Three-term, periods sa school calendar. oo. Attorney Joseph, eto nga binibigyan naman ng sariling pagdedesisyon ng mga private schools kung susundin itong 3-term school calendar. Pero kanina nabanggit nyo po na karamihan sa mga members ninyo are opposing etong planong ipatutupad ng DepEd ngayong school year na ito. Ano daw pong dahilan nila? Sinasabi ng DepEd sa mga pag-aaral daw, maganda daw po ang benepisyo nito. Hindi lang para sa mga bata, ganun din para sa ating teachers. Unang-una po, wag po natin sanang kakalimutan na ang ating Philippine education system ay isang sistema lamang, no? It is composed of 2 sectors, public and private, pero isang sistema lang tayo. So kung sasabihin natin kahit ipatupad 'yan sa public schools lamang, hindi natin pwedeng sabihin na hindi affected ang private schools kahit voluntary sa kanila. Unang-una, student mobility, DJ Chacha and Mase. In the middle of programs, so halimbawa second year, third year, may lumilipat from public to private or Oh private to public, yeah, no? tama. So paano mo ngayon ayusin yan, yung biglaan, no? So Oo baka nga. number one, it might result to displacement of students. Hindi pwedeng magkaiba, di ba? Or kung gagawin natin magkaiba, dapat malinaw kung saan magtatagpo yung pagkakaiba na yon. At hindi naging malinaw yan. Pangalawa, yung sinasabi na maganda ang hangarin, kami po ay kaisa naman ng Department of Education sa mga education reforms. Kaya lang, hindi rin kasi malinaw ano ba yung objectives. Dapat more measurable and targeted objectives. Kasi kung maririnig natin sa mga balita, ang sinasabi ng DepEd is para daw mabawasan yung disruptions no, dahil sa mga bagyo, suspension of classes. Hindi namin makita yung connection na yun eh. Kasi kahit gawin mong 3 grading periods yan, kung hindi pa rin malinaw ang policy sa class suspensions, madi-disrupt pa rin yan kahit 3 grading periods yan. No? So, Oo nga. we want siguro a clearer policy and objectives no? At address lahat ng maaring mga gaps in implementation at So, this early. oo. So, from your end,
yung grupo po ng private schools na members ng COCOPEA, mas marami kayo nakikita na complications kesa benepisyo nitong ipatutupad na three-term school calendar? Well, sa ngayon, yun ang we are now in this balancing act, no, and trying to weigh the pros and cons, no. And of course, we want to bring this officially to the Department of Education. Kaya po ngayong araw, meron po kaming board meeting, yung COCOPEA. Ito po yung 5 associations, national associations na nabanggit ko po. Dahil yung sa may mga concerns, nagpaabutan ng concerns, I think the Catholic Educational Association of the Philippines or yung CAP. Ito po yung Yes. pinakamalaking grupo sa COCOPEA. Tama. Sila po ay naglabas na rin ng statement. At syempre hindi rin natin pwede kasing i-isolate itong panukalan itong proposal na to sa nangyayari ngayon because of the Middle East crisis, no, or war, 'di ba? So may effect yan for sure, structural changes for sure. Meron yang effect on costs, no, training, including class days, no. So yung pag-prepare din natin doon sa mga maaring mangyari, hindi pwedeng i-isolate itong on one hand, we're saying more class days, less rests, more contact hours. Hindi pwedeng on one hand may ganyan tapos meron din tayong pagpaplano na bawasan ng school days because of the energy crisis and so on and so forth. Oo, attorney, nung February, nung pinatawag po kayo, yung mga representative from COCOPEA, na-bring up po ba ito, especially yung transfer ng students galing ng public, lilipat ng private, kung paano yung magiging siste or wala ring explanation about that? Wala at that point kasi very broad, very general yung discussions eh. Oo, hindi pa umabot doon sa punto na 'yan. Tsaka napakadaming representatives doon, no. So to be able to get into specific details hindi po mangyayari. Kaya sabi namin talaga dapat upuan talagang and sana makita yung policy, yung draft na kung meron ng draft na department order. Kasi this is a regulation. Hindi pwedeng lang, no, very broad principles ang pinag-uusapan. Sabi nga nila, 'di ba, the devil is in the details. So, sorry for the term. Pero 'di ba, you have to look into the details kasi implementation really matters. Pag maganda yung objective pero hindi maganda yung pagkakasulat ng TO at hindi maayos yung guidelines sa pag-implement, baliwala lahat 'yun eh. 'Di ba? Attorney, magandang umaga, si Maricel po ito. Kanina nabanggit po ninyo yung pagta-transfer sa kalagitnaan ng school year. Doon po ba sa mga member schools po ninyo, gaano kadami, rough estimate, usually, yung average ng mga estudyante na nagta-transfer from public to private schools? I don't have the data right now, pero it is a common occurrence because of the financial difficulties. So halimbawa galing sa private, hindi na kaya ng magulang, lilipat sa public 'yon. Lalo na sa basic ed. So kung wala akong data ngayon, pero mas marami sa sa basic ed kasi sa elementary wala pang government subsidy 'di ba? So yung nasa private sila, hindi na kaya ng magulang, ililipat talaga sa public in the middle of elementary education. But aside from those, yung mga displaced by calamities, Right. Emergencies, and of course yung mobility because of work, no, nagtrabaho yung parents sa isang lugar, lilipat kasama yung mga anak. So talagang this is a common occurrence. Hindi these are not isolated cases. So hindi pwede nating baliwalain po ito. How about po yung ipinupunto ng DepEd na kapag daw kasi ginawang TRISEM compared dun sa 4 na quarters, mas nalilesen yung trabaho ng mga guro. Nakikita po ba ninyo ito sa mga private schools? Actually, sa isang banda may opinion din na nanggagaling sa amin, sa aming mga miyembro na in fact mas malaking trabaho, no? And it's complete overhaul. Hindi ito a matter of rescheduling, no? Siyempre yung teaching, learning, and assessments, no? Trabaho din ng teacher 'yan. Pagpapalit ng curriculum, no? Pedagogy. So, lahat 'yan affected eh. Hindi mo pwedeng sabihin na mas mapapadali ang trabaho. In fact, mas intense kung may kakilala kayo na sa ngayon na nag-aaral sa isang private school na 3 grading period at usually yan yung mga high caliber, high quality schools sa ngayon. Pansinin ninyo, talagang intense ang pag-aaral ng mga estudyante diyan at intense din ang paggabay ng mga teachers. So hindi ito to just apply this to all. I don't think this is for all eh. Kasi kung yan ay for all, di sana noon pa voluntary marami na nag-shift diyan. Maraming mga private schools na in the past they also wanted to shift to 3 grading period school year.
for a time, sinubukan nila, mahirap bumalik sila sa 4 grading periods. May mga iba Ah. na they stayed, no? At you can do your research, mga ano yan, mga high quality, top, ano yan, mga PAASCO accredited private schools ang nag-implement ngayon ng 3 grading periods. It's not really for all. So to say na you just apply it to the public school system just like that, just to address disruption, class suspensions, I think we have to discuss this more. Especially because we cannot say na hindi magiging affected ang mga estudyante namin sa private schools. Pero attorney, paano po mas naging intense yung 3 quarters kung ibabangga natin dun sa 4 na quarters when it comes dun sa pag-aaral ng estudyante at yung trabaho ng mga teachers? Kasi iniisip ko, hindi ba kapag syempre 4 quarters, mas magmamadali ka nun na ma-decipher, mas maunawaan sa loob ng isang quarter yung mga ipinapasok na lesson. And at the same time, hindi ba mas ngarag dun yung mga teacher kasi compute sila ng compute ng grades, 4 na beses sila magko-compute versus 3? Yeah, kasi in practice, syempre nakikita natin yung 4 versus 3. Pero in actual practice, ano yan parang 2 semesters, di ba? 2 grading periods, tapos magkakaroon ng long break, tapos 2 grading periods ulit. Oo, so yun doon dapat tingnan. So ngayon, kung 3 grading periods na, mapapansin niyo doon sa panukala, mas maraming class days, mas maikli yung periods of rest ng estudyante at ng mga teachers. So mas maikli yung preparation nila for the next grading, tapos mas maraming school days. So I think yun ang dapat tingnan. Kasi sa ngayon nga, parang after 2 grading periods, may mahabang break no? Tapos 2 grading periods ulit to make it 4. So I think sa isang banda nga, sinasabi nila na palagay ko na kapag nagkaroon ng mga class disruptions, mas madaling makakahabol. Kasi unlike before na pagka nagkaroon ng disruptions sa first 2 grading periods, mga around June, July yan hanggang mga August. Tapos yung maghahabol ka ngayon doon sa last 2 quarters kasi konti na lang natitira ang school days. So, I think yun ang isang rin, no, ang kanilang. Sa isang banda, maganda po yun. Kaya lang, I think the root of the problem is really yung class suspensions. Maraming school celebrations na legislated. I think, sabi ng EDCOM, more than 50 na 56. yung may school days pero nasa integrated sa school calendar, linggo ng wika, ano mga celebrations, disrupt din no, yung classes aside from the class suspensions because of the weather. Oo, kung sabagay, kailangan mo kasing i-reschedule. Pero kung ngayong araw, attorney, magkakaroon kayo ng meeting sa COCOPEA with other groups, kailan po ninyo target na makausap muli ang DepEd tungkol dito? And kung ano yung mga particular na points na gusto nyong i-bring up bukod po dun sa sinabi ninyo na paano pag nag-transfer sa kalagitnaan ng semestre? We will actually formally write a letter within the week. No? Actually, meron na kaming mga proposed resolutions na di-discuss namin mamaya and the board will just act on it. So ready na po yan once magkaroon po ng resolution kung ano po yung mga aming ipapaabot at mga next steps namin. Kami po ay maglalabas ng sulat at ipapadala po namin sa Secretary of Education. Actually, hindi lang po yung sa 3 grading periods, yung mga mga concerns Yung iba pang namin. concerns. Because of the energy looming crisis because of the energy problem. Oo. Attorney, pagka po ba nag-shift ang private schools sa 3-term calendar, may effect po ba yun sa tuition fee? Halimbawa kasi, ako I remember for grading ng grade school, yung mga magulang, binibigyan sila ng 4 na parang hati na pwede Oo, bayaran yung parang tuition hulugan fee. no, per quarter. Hinuhulugan per quarter. So, magkakaroon po ba tayo ng, halimbawa, epekto sa tuition fee collection, miscellaneous fees, overall school expenses ng mga bata kung talagang mag-decide yung ilang mga pribadong eskwelahan na from 4 na grading lilipat ng 3-term? I think dun sa magandang tanong yan, yung dun sa installment o kung ikaw ay nag-avail ng installment basis, for sure magkakaroon ng rescheduling, no? Or kung i-maintain naman ng school na 4 or more installments, hindi na siya grading periods kasi 3 na lang, di ba? So, mas bibigat it really ang depends pasanin. on the school itself. Pwede bumigat, mas bibigat yung pasanin ng mga magulang kasi imbis na hahatiin sa 4, magiging sa 3 na lang. Tama po ba? Yes, pero pwede pa rin namang ibig sabihin hindi naman automatic na dahil naging 3 na lang, 3-term, 3 3 na lang. installments na lang din. Oh, yeah. Oo. Parang ililipat din sa ibang 4 pa rin ang pagbabayad pero
yung isa hindi na siya magko-coincide sa grading period. Oh, but Oo. it still depends Tapos dun sa on the school, no? Kung yung private yes. school yun ang ipatutupad, depende yun sa kanila. Yes, yes. Actually, tinatapat lang 'yan sa grading periods parang 'di ba kasi paalala. Para magkaroon ka ng compulsion to pay kasi exam na kailangan Oo, magbayad ka oo, na. Pero correct. hindi naman po 'yan talaga automatic na sa grading period mo na Actually, yung iba hindi lang 4 installments may mga private schools na more no. Six. May iba May 6, six, yeah. 8 May, no. oo, may Oo, 10. ganyan po. Oo, oo. In Yes, fairness yes. naman sa ibang Opo. private schools, binibigyan ng options talaga yung mga magulang. Attorney, pero yung cost mismo, kung magti-3 term, madadagdagan ba yung tuition or wala namang epekto yon? Well, generally I would say wala naman, no? Except na lang talaga kung sa isang specific private school meron silang nakikita na adjustment, no, in terms of manpower, structure, doon siguro sila kailangan magtas. Pero yung directly na automatic because nag-shift ka ng 3 terms, I would not say naman na automatic dapat magtaas. Pero nga, sabi ko, wag nating tingnan ito in isolation of the energy crisis kasi kanina pinag-usapan natin, nagtaas na lahat no? So, ng bilihin, lahat ng presyo, syempre, ang private schools ay affected din diyan at syempre Mm. humihingi na rin ng dagdag sahod ang mga teachers at saan ba Mm. kukunin yan kundi sa pagtataas ng tuition. So, Oo. napakahirap po ngayon ng operation sa mga private Totoo schools. naman yan. Balikan ko lang po yung sinabi nyo kanina kay Mase kasi you said na merong mga pribadong school ang nag-try na mag-3 term pero bumalik din sa 4 grading. Sir, sa ngayon, yung mga members ng Kokopea, mas marami pa rin talaga ang naka-4 grading sa isang taon. Yes, mas marami pa Okay. rin. O Mm-mm. konti lang yung mabibilang mo yung yung nasa 3 grading periods. Ang mga diyan difficulty is kasi kailangan integrated Number one, yun ang it's a big advantage kung yung basic education ng isang paaralan ay integrated, meaning from kinder to senior high, isa lang ang kanilang ang kanilang set of administrators, isa lang principal, integrated parang naka-map out talaga yung journey ng estudyante. Kaya pwede mong gawing 3 grading periods mas madali, no? Rather than isipin mo within the institution magkakaiba kayo ng strategy on how to implement it. Mahirap kaya nga sinasabi natin lalo na ngayon you cannot isolate the public school system from the private education sector, no? Kasi nga merong mobility ng mga estudyante. Yeah, So yung those are pag-transfer. the difficulties na nakita namin na we think would also be helpful no in bringing this matter to the DepEd, not to oppose or block all of this, but we are saying na siguro kailangan magtulungan tayo para yung reform ay talagang maging maayos at maging effective. No, we're not naman here to block. Of course, we're always Mm-mm. supportive of the Department of Education, especially with Secretary Angara. Okay. Sir, puntahan ko lang kasi nga mataas pa rin yung presyo ngayon ng diesel. Marami na rin po bang mga private schools ngayon ang hindi man nag-shift pero nagdagdag ng hybrid setup? Actually, tama po kayo. May mga ganon, but kasi may mga guidelines that restrict the private schools. Hindi lang po sa basic ed, hanggang college, no? May mga existing regulations kasi na hindi pwedeng basta-basta ka mag-shift no, from in-person to online. So, those are very tedious steps. Kaya kasama po yan sa idudulog namin no, sa ating mga education agencies na medyo magkaroon ng easing of the regulations to allow flexibility and latitude no, for our private schools to shift from in-person to online and vice versa whenever necessary, especially because of this energy crisis that we have. Not for the benefit of the schools primarily, but for the benefit of students para hindi na sila babiyahe, hindi nagagastos yung magulang sa gasolina, hanggat maaari maibsan po yung kanilang problema because of the oil price hike. Oo. Kung ang Kokopea po ang masusunod, if hindi naman natin sinasabing against agad, gusto niya nga lang malinaw sana kung ano nakapaloob dun sa department order. Pero kung kayo po ang susundin, kung ang goal at objective ng DepEd ay para mabawasan yung disruptions, kasi sinasabi nga po ng EDCOM, 53 ang nawala sa school calendar ng 2023-2024. Ang isa pang goal para mabawasan yung trabaho ng teachers natin, anong mas epektibo or balanced approach ang pwedeng gawin ng DepEd kung yun ang goal nila kaysa ituloy itong 3-term school calendar? Ano dapat ang gawin?
Siguro, so kung doon lang sa issue ng disruption, so nabanggit mo nga yung 53 school celebrations, those are not merely DepEd issuances. Marami doon, presidential orders at mga batas, no? So it needs legislation. Pwede Mm. po yan. Marami tayong mga legislators na education champions. Isang bill lang yan, omnibus, no? Na magkaroon ng amendments ng lahat ng yan. It will not take 53 bills, no, to amend all of those. Isa lang. Sasabihin dapat hindi ma-disrupt at dapat ay ano yan, dapat voluntary sa mga schools. So pwede mong Okay, gawing hindi ganoon oo. ka ano yan kabigat. Kakomplikado. Pangalawa, Oo. komplikado. Pangalawa yung disruption because of yung mga Oo. calamities and Yeah. weather conditions. I think it's Mm. about time that we review current policy kasi Mm. nag-overlap yung authority ng LGU at ng DepEd, no? So minsan at whim, no? Basta nang nagsususpend yung local government. Of course with good intentions dahil they're also after the general welfare of their constituents. Kaya lang the policy environment is not clear eh. So, sino bang nag-uunahan mag-announce? Yun ang Oo. Sino ba ibig ko talaga sabihin. So, masusunod? Litong-lito ng mga yes. eskwelahan. Oo. So, kung ang mga eskwelahan ay laging held, no, are compelled because of these announcements, tapos problema mo yung rescheduling din, Mm. makeup classes, talagang wala talagang matatapos yung bata in a school year, whether this is 4 or 3 grading period. So, those two, legislation on the school celebrations, and second, a clearer policy on class suspensions brought about by adverse weather conditions. Alam mo, maganda yung sinabi ninyo, attorney. Baka nga talagang hindi na kailangan baguhin yung school calendar natin. Baguhin na lang yung mga ipinatutupad na holidays na napakadami. And even pagka may kalamidad, mapag-usapan kung paano yung magiging suspension ng classes. Yung binabanggit kanina, o nabanggit ko kanina na 53 out of 180 school days na nawala. Kasama na po doon pati yung mga disruption dahil sa weather. Hindi lang yung mga holidays ito. Pero Attorney Joseph, makikibalita kami sa inyo at sa iba pa pong mga grupo. May Sorry, tanong pa si pahabol lang Mase. po, attorney. I wonder kung as early as now, alam ko po buwan pa lamang ng Abril, baka lang kasi meron na kayong mga members na nag-inform sa Department of Education about tuition adjustment. And kung meron man po, ano po yung average increase? Okay. Merong built-in na ano yan, no, na regulation. Number one, you cannot really increase it very high kasi wala mag-enroll sa iyo, no, sa hirap ng buhay ngayon. Pangalawa, yung guide kasi is the regional inflation rate, no. So, hindi ka naman makakapag so to answer your question, the average is really within inflation rate, no. But yung mga intention to increase kasi na-submit na yan early this year, no, or as early as the last quarter last year. Wala Oo. nung ano yan siyempre pag ikaw ay may panukalang increase, ano to parang it's foresight, 'di ba? Hindi mo pa alam ang mangyayari. So Mm-mm. katulad ngayon, merong energy crisis, hindi yan na-foresee ng mga schools. Kaya nga po kasama yan sa gustong idulog ng mga private schools na magkaroon sana nga ng easing of the regulations. Number one kasi yung when you increase tuition, you allocate 70% of what you collect to salaries, no, of teachers and staff, tapos yung 20% sa facilities. Yan ang isang tinitingnan namin. Baka pwedeng luwagan yan so that depending on the need of the school, they can allocate their resources, no, better, no, rather Mm-mm. than strictly complying with the 70-20. No, kasi kung depende sa pangangailangan. So yun, more flexibility ang inihingi po ng ating private school sa ngayon. So yung sinasabi po ninyo, attorney, na request for increase sa tuition, hindi pa na-factor in yung nangyaring gulo. Meron po bang kumbaga certain period na allowed ang mga private schools na mag-inform sa DepEd about increase, and ano po usualing period ito? Nung bago nag-pandemic, isa lang ang period, February. No, Okay. yung consultation, dapat may consultation yung school sa kanyang mga stakeholders, yung parents, kung basic education to, parents, faculty, ng mga student groups, so kanyang eskwelahan. So by this time tapos na 'yon. So kasi because of the pandemic, mas ano pa nga mas napaaga pa yung mga nire-request na consultation schedules ng mga DepEd regions. So by this time talaga Mm. tapos na. Pero I think karamihan wala pang resolution, no, kung ina-approve ng DepEd or hindi. No, but these are mga compliance ano lang
yung mga forms, no? More on Mm. forms rather than ano. Unless talagang exorbitant yung fees, talagang sabi ng DepEd hindi pwede. Pero more on ano to, compliance with consultation and paperwork, no? So by this time hindi pa po nagkakaroon ng action yung DepEd. So ibig pong sabihin, yun pong inflation rate na kinonsider nung nag-file kayo sa DepEd ay inflation pa noong February. So kung magfa-factor in ito pong nangyayaring krisis sa Middle East, by next year po ito magre-reflect sa tuition, ganun po ba? Baka by that time kung hindi nakapag-adjust ang school, baka marami na nagsara, baka hindi na umabot next school year, Oh, no? Pero tama po kayo, hindi lang po yung halimbawa nagtaas din ng let's say nagkaroon din ng wage hike, no, government mandated wage hike. Talagang i-absorb ng school ngayon 'yan, no? okay. Wala silang they cannot increase kasi in the middle of the school year without Oo. DepEd's permission. So, Oo. I think because we are in a crisis, dapat pag-usapan ano yung mga plan B, ano yung kasi actually ang isa po namin by the way, meron po kaming panukala. Naglabas po kami ng statement last week calling on the president, no, respectfully to include yung ating education agencies dun sa government agencies na kasama dun sa uplift, no, yung kasi di ba nung nag-declare ng energy crisis nagkaroon ng mga important sectors na dapat hindi pabayaan, no. So we're calling on the president if possible isama po yung three education agencies because education cannot be disrupted, no. And Mm. it should also take precedence or priority in all government services, no, including social welfare of course. So sana sabi namin masama dun sa uplift yung CHED, DepEd and TESDA. Pero yung sinasabi po ninyo na, okay, every February lang pala kasi pwedeng mag-request ng increase sa tuition. Kaya ba na i-absorb ng mga private schools yung adjustment sa prices at saka yung mga teachers? Paano yung mga wage? Yes, actually, yes, wala pa kaming data sa ngayon pero from our discussions with our member schools, sabi nila mabigat ito, mga forecasts, nagkaroon sila ng mga individual studies, consultations from experts. Sabi nila baka mabigat ito, mas mabigat pa sa kinaharap natin ng COVID-19 in terms of the economic impact sa mga schools. So kaya kailangan po talagang pag-usapan ito otherwise marami po talagang private schools, no, ang magsasara unfortunately Naku. kung hindi tutulungan ng gobyerno po. Nakausap nyo po ba yung mga teachers natin sa mga private schools? Ano po yung mga sentiments nila? At saka I wonder kasi syempre for the longest time problema na natin yung brain drain di ba? Syempre pagka ganito kalaki yung problema na kinakaharap sa gastusin, maghahanap po talaga yan ng better source of income. Marami pong ito po ay it's a fact, no, maraming mga private school teachers ang lumilipat, no, sa Department of Education because of the higher salary. Every year yan, October, as early as October. Actually the problem is not the transfer kasi parang wala, private schools are resigned to that fact. Talagang lumilipat dahil mas mataas ang sweldo. Ang problema yung paglipat na abrupt, no, as early as October of the year, no, preceding year, nag-a-apply na sa DepEd hindi na natatapos yung school year sa private school. So yan ang nangyayari sa ngayon at baka lalong tumaas yung migration ng teachers from the private to the public schools because of the situation. And kung yung tinatanong niyo ano yung general sentiment, ito po, this is the general sentiment of many of our schools, not only the teachers. Sabi nila meron na daw reform fatigue, no? Kasi sunod-sunod yung yung mga proposals to change, no? And given a very short period of time. Hindi nalilito ka na kung anong unahin mo or how do you put this all together to ensure that this will work better for your school. So, sabi na may reform fatigue na. Pero even then, ang ating private education sector is always supportive of government with all Opo. of these reforms. Pero sana lang maayos at pag-aralan na mabuti. And that's why Oo. we are giving them our 2 cents worth, no? Ika nga. Pero attorney, para lang po mas maging malinaw sa amin na hindi naman po kasama dun sa mga paaralan, ano po, gaano po ba kalaki ang diferensya o yung pagkakaiba ng sweldo ng private teachers, yung mga teachers sa private school at saka po yung nandun sa public schools? Bakit sila lumilipat? Naku, napakalaki po. Kasi Oo. before I go into the amounts, no, tingnan po ninyo yung
sa public schools kasi legislated yung salary, no? So buong Mm. bansa, kahit sa teacher 1 ka sa buong Pilipinas, pareho kayo basically. Nagkakatalo lang siguro yung mga additional allowances from LGUs, no? Pero basically, isa lang 'yon. So kung 32,000 ka sa NCR, 32,000 ka sa kahit saang region. Mm. Ang private school teachers, because private schools are covered by regional wage boards, Mm. aba malayo, no? So kung merong region na ang sweldo nga ay 13,000 at 15,000 teacher 1. At ang sabi nga ng mga iba, may Oh, mas mababa pa, 8,000, 10,000. How do you compete with the 10,000 salary with the right. 32,000 salary in the public school system? No? Mm, So mm, talaga mm. napakalaki. But to be conservative, siguro sabihin mo na lang average difference is 10,000. No? Sa Mm. isang empleyado, malaki po 'yon na Mm. diferensya. It's enough for you to consider moving to the public school system. Oo. Parang more than Mm. half no, yung parang nag times 2 pala. Times 2, times 3 ano, yung kita pagka sa public school. And para lang po maintindihan ng mga nanonood at nakikinig sa atin, bakit mahirap para sa private schools na tapatan yung sweldo na ibinibigay ng public schools? Kasi po ang sweldo ng mga teachers ay tuition driven, no. So, Mm. may social impact. Hindi mo basta-basta puwedeng taasan kasi saan mo kukunin 'yun, sisingilin mo rin 'yun sa parents, eh. So, you have to balance that, no. You want to take care of your employees, especially your teachers, but you cannot also pass everything to the parents, 'di ba? Right, So, right. talagang may built-in regulation. Hindi mo talaga basta-basta maitataas 'yun, otherwise wala ring mag-e-enroll sa'yo. At Oo. hindi rin ma-afford ng mga parents to pay high tuition just to increase salaries of teachers Mm. and Pero compete with government, 'di ba? oo, kamusta, attorney, hindi naman nauubusan ng teachers sa mga pribadong eskwelahan kung ganun po kalaki yung difference ng sweldo ng private at public school teacher? Actually, naubusan na po. Kasi bukod sa paglipat, 'di ba, may mga naghahanap pa ng trabaho overseas or Yeah, we lose them to other careers, no? oo. So, talagang kaya mabuti na lamang po merong option na kukunin mo muna sa private schools habang tinatapos yung license requirement, no? Mm. Habang wala pang lisensya on proby, Bago nasa lumipat, private schools nakakapagturo. Ang oo, problem po is pagka nakakuha na siya ng lisensya, oo, lilipat naman siya sa DepEd. So, yun ang oo. that's the lament also of the private schools na parang naging training ground na lang ng teachers yung private schools, at pag sila ay may experience at may lisensya na, ay lilipat na sa public school kasi mas mataas Hmm. ang sweldo. But how can we ensure na maganda pa rin yung quality of education na mabibigay natin for private school students kung parang naging training ground na nga lang ito ng mga teachers sa kumukuha ng lisensya? Yun namang sa isang banda yung problema na yan, yung disparity in salaries, etc. sa entry level, kumbaga yung teacher 1, 'di ba? Yung Hmm, baguhan na teacher. Pero once oo. yung ikaw ay teacher ay nakapag-advance ka na to the next level, medyo competitive na yung salaries mo, at saka kung nasa private school ka, syempre may mga non-monetary benefits, 'di ba? Lesser stress, sabi nila, lesser stress. Oo, kasi mas Hindi maraming naman dun estudyante multiple sa public shifts, no? school, totoo. Oo. Yes, Attorney, more supportive environment. Oo. Attorney, Opo. kamusta ang enrollees natin sa mga pribadong paaralan? Bumaba po ba last year or yung mga nag-e-enroll na ngayon for the next school year, kamusta? Bumaba din po ba? Wala pa tayong mga data ngayon at sa Mm. itong susunod na school year kasi karamihan ay patapos pa lamang yung kanilang school year. Mm. Pero it's a consistent trend, no? Last year bumaba na naman. Declining. Pansinin niyo nung pandemic sabi nila 13,000 private schools. Kung idadagdag mo yung mga non-DepEd, 16,000 daw. Sa ngayon 9,000 na lang ang private schools, eh. So obviously maraming nagsara dahil walang enrollment. And Oo. it's a continuing trend, na Mm. talagang marami po talaga ang nahihirapan na private schools to survive, no, because of the many problems that our country is facing right now. Oh, attorney, kailan nagsimula yung pagbaba nung bilang ng mga estudyante natin sa private school? Kasi sabi niyo declining siya. Since when? Actually, before the pandemic pa, declining na, eh. But lalong bumilis because of the pandemic. No?
So, it's I think na-present ko yan in one hearing sa Senate. Hanapin ko po. Sisend ko ulit sa inyo. Sige po, Siguro bigyan nyo kahit kami ng offline. kopya Opo, niyan. may data yan. Oo, Kasi- oo. Yeah, opo. Sige, bigyan nyo kami ng kopya Continuing niyan, decline. Attorney Joseph. Baka dapat matignan din yan ng DepEd kasi nga kung patuloy yung pagbaba ng bilang ng mga estudyante sa private, lilipat ng public, di talagang overwork pa rin yung teachers natin sa dami ng students na kailangan po nilang hawakan. But maraming salamat. Mag-aantabay po kami sa iba pang mga balita na mangyayari in the coming days kasi nga ang dinig din namin magkakaroon ng consultation ang DepEd with teachers and other sectors. Kaya for sure magkakadaupang palad ulit tayo, Attorney. Maraming salamat po sa panahon. Maraming salamat din sa inyo, DJ Chacha and Miss Maricel, sa laging pagsubaybay sa ating education sector. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat Thank po, you. Attorney. Si Attorney Joseph Noel Estrada, ang legal counsel nga po ng grupong COCOPE. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa